Matthew chapter 9, verse 37 down to 38. Yan. Kung wala po kayong Bibles, meron po tayong projector po dyan sa gilid, sa harap, rather, para po mabasa po natin yung Word of God. Amen? At sa may mga Bibles po, amen, buksan po natin dyan at ating pong babasahin. Sa aklat po ng Matthew chapter 9, verse 37, the Bible said, read with me. Then he said unto his disciples, the harvest truly is plenteous, but the laborers are few. Pray ye therefore that the Lord of the harvest, that he will send forth laborers unto his harvest. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Lord, I am not worthy, Panginoon, to preach your gospel, Panginoon, to preach your word. But Lord, we know and we believe, Panginoon, the God that they serve, Panginoon, in the Old Testament, ang Diyos, Panginoon, ni Jacob, Panginoon, ay same, Panginoon, ang Diyos namin ngayon sapagkat Ikaw ay buhay, Panginoon, at nagbibigay sa amin ng pag-asa. So Lord, wag mo pong hayaang magkamali ang iyong lingkod. Tanging ang salita mo lang ang maipahayag, Panginoon, at kami po bilang isang listener, tagapakinig, ay makita namin, Panginoon, ang kahalagahan, Panginoon, at only ng Word of God, bagkus ang gawain, Panginoon. Hindi man kami makalabas ng Pilipinas, Panginoon, but Lord, sa maraming bagay, ay pwede po kami, Panginoon, maging manggagawa ng inyo pong salita. So Lord, guide us, empower your preacher, Panginoon, that you're going to use. He must increase, but I must decrease. We thank you, we love you, Lord, in Jesus' name. Amen and amen. You may be seated po. Now, in January po, tayo po, dapat po, November po yan, nausog po natin yung ating mission month. So, winove na ang ating pastor from November. Ngayon, nilipat to January. And kanina po ay nag-iisip na talaga kung ano po bang pwede nating gawing mensahe. Ano yung pwede po nating mapag-aralan. At habang nagbabasa po tayo sa John chapter 12, sapagkat every Wednesday tayo po ay nasa series ng John. But sabi po ni Pastor Ted, sabi niya, siya na daw yung magpipreach. Sabi ko nga, sige, ni-stop ko na yung pag-aaral. Okay na yan. Para friends, linis na tayo ng church. Okay na yan, nag-enjoy na tayo, linis-linis tayo. Pagdating po ng mga around magti-3, sabi ni Pastor Ted kay Brother Prince, ako po yung mismo nakita ng message. John Mark will be preaching tonight. Aroy, sabi ko, hindi pa ako tapos dito. Buti na lang, minaka-ready po tayong mensahe about sa mission. Amen? And sakto po, dahil January, pag-uusapan naman po natin ngayon, yung usapang pong pagbi-mission, no? So hindi lang po dahil nagbi-mission po tayo sa island at may mga missionary po tayo dito ng Kawag, ng Porac, ng San Marcelino at marami pang iba. Pero ang pag-uusapan po natin ay mahalagang parte rin po ng ating pong buhay. Hindi lang po tayo naligtas para umupo, kundi ang sabi nga ng Biblia at ang sabi ng nakaugalian, hindi lang nakaugalian kundi naging tema ng mga ligtas na tao is after maligtas ay maglilingkod sa Panginoon. Yan po yon. Kaya in the book of Matthew chapter 9, ang ating pong bibigyang pansin sa gabing ito, na may mga ilang bagay bago po tayo makarating ng 37. Pero hindi ko po ubusin yung mahabang oras natin dito. Bibigyan lang po natin ng konting pansin po ba sa Matthew chapter 9 in verse 1 and verse number 2, the man of palsy. In verse number 3 to 5, the opposition. In chapter 9, verse number 9, the call of Matthew, isa sa mga disciples ng Panginoon. And then verse 12 to 13, the Pharisees question God. And in verse number 18, ito yung daughter of Jairus. Ito yung mga miracle na ginawa ng Panginoon na nagpagaling siya habang siya ay nagta-travel. While Jesus Christ traveling, going to Galilee, ito yung mga nangyari po. Patuloy po tayo. Daughter of Jairus, the woman with issues of blood. Yan, meron pang problema. Ito pa, the 2 men blind healed, pinagaling ng Panginoon. Kaya sa 7 different event, before Jesus Christ arrived into the place of Galilee, ay marami pong mga nangyari. Kaya nga po sa ganitong senaryo ay bibigyan na pong pansin in verse number 27. Sabing ganon, then saith he unto his disciples, the harvest truly is plenteous, but the laborers are few. So Jesus Christ is preaching kung ano po yung kailangan.
Bakit po? Kasi mahirap naman po yun na yung Panginoon lang ang nangangaral, tapos yung mga disciples ng Panginoon, sabing ganon, ay tagapakinig lang. Paano mas mapapabilis yung ipapangaral ng salita ng Panginoon? So mas maganda na tulong-tulong. Opo, no? Parang ganito po yan. Papayag po ba tayo magwalis dyan sa may labas ng church o sa ating bahay na isang pirasong tingting lang yung panglinis natin? Siyempre po, mas maganda, mas marami, sama-sama. Kaya nga po sinabi ng Biblia, wala po sa ating screen, sinabing ganoon, go ye into all the world and preach. Amen? Ipangaral yung salita ng Panginoon. So yan po yung ating bibigyang pansin ngayon. Tonight, I want to preach about why are the laborers are few. Ulitin ko po ang ating pong pag-aaralan for this evening, why are the laborers are few? Bakit nga ba kakaunti lang? Sa dami-rami ng mga mananampalataya. Bakit kakaunti lamang po ang mga gustong maglingkod sa Panginoon? Why the laborers are few? Bakit kakaunti lang nga ba? At sa ating pong pag-aaralan ngayon, nakikita po natin ngayon, ano po yung mga makikita natin, tatlong puntos na ating pong pag-aaralan, why the laborers are few. So number one, para hindi po tayo magtagal, number one, in our generation today, number one, few are fearing God. Wala pong takot sa Panginoon. Bakit po? Kasi sa panahon po ngayon, sasabihin ng iba, bakit ko kailangan pumunta ng church? Pwede naman akong manalangin sa bahay. Kung titingnan po natin, parang okay yun. Pero sa usapang, yung fear po dito, hindi lang po yung magtatago tayo kapag meron tayong nakitang isang tao na kinakatakutan natin. Yung fear po dito na sinasabi dito, it's all about reverence sa Panginoon. Yung tipo po na meron po tayong respeto sa Panginoon na kahit hindi po natin siya nakikita and still we are serving God sa buhay po natin. Pero sabing ganon, in our generation today, number one, why the laborers are few, few are fearing God. Wala nang takot sa Panginoon. Yung minsan nasasama na yung pangalan sa mga hindi dapat maisama. Sabing gano'n ng kautusan ng Panginoon, di ba? Na wag nating isama yung pangalan ng Panginoon. At yun ay kasalanan. Pero minsan, di ba, nasasama. Kaya nga po wala nang takot. So even inside the church, wala na pong respeto, wala na pong takot sa Panginoon. Why? Kasi nowadays, kung titignan po natin, hindi na po natatakot ang mga tao sa Panginoon. They think about, sabi nga ng Revelation, ay meron na silang mga pangangailangan and they don't need God, sabi nga ng Revelation. Pero sadly, and most of people of today, they are focusing sa kanilang sarili yung mga temporal na bagay. Bakit ko pa kailangang maglingkod sa Panginoon? Kailangan kong kumita ng malaking pera. Diba? Bakit ko kailangan kasi mag-church every Sunday? Meron akong negosyong ganito, kailangan mas maraming mga bibili sa akin, mas maraming magpapagawa, mas maraming mga ano tinatawag nito, mga tatangkilik kapag linggo, mas maraming mga ganyang bagay. Pero salamat dahil meron pa ring mga mananampalataya na kapag araw ng linggo, iniiwan muna yung mga trabaho, iniiwan muna yung mga gawin para lang magsimba. Amen? Yan po yung mga bagay. Why the laborers are few? Because few are fearing God. Sana po sa bawat isa sa atin, patuloy po yung ating pong respeto sa Panginoon. Hindi lang po sana ito maging pangkaraniwan sa atin, na tayo ay nawawalan ng respeto sa Panginoon. Alam niyo po, ang taong merong respeto sa Panginoon, sila po yung taong masaya. Bakit? Kasi every time na meron siyang gagawin, he or she acknowledge God sa kanyang buhay. Kaya nga sabing ganoon sa ating pag-aaral, in Romans chapter 1, verse number 25, who changed the truth of God into a lie and worship and serve the creature more than the Creator, who is blessed forever. Amen. Nakita po natin dito, no? Mas sinamba daw po yung mga nilikha kaysa daw po doon sa naglikha. Ibig sabihin po sa panahon ngayon, ang mga tao masyado ng panatiko pagdating din sa mga tao. Parang kagabi po ba yon sa may mga television po dito, may mga alam po sa mga balita, yung sinasabing Black Nazarene, sinasabi nila, tama po di ba? Kagabi talagang sobrang daming tao na nakikita ko sa balita, sabi ko, nakakaawa, and then the same time parang, ano bang ginagawa nila sa kanilang buhay na yung kanilang pinagmamartsahan, yung kanilang binubuhat, yung kanilang pinaghihirapan, ay isa lamang yung kahoy. Subukan natin yung sindihan, ayaw ko kundi maging pulbos yun. Pero what I'm trying to say is this, natatakot sila pero sa maling pamamaraan. Once a year lang, gagawin nila yun. Pagkatapos, wala na.
Wala na naman silang pagtakot sa Panginoon. Hahabulin nila, yung merong ibabato nila yung panyo nila, ipapapunas nila doon, ibabalik nila. Meron daw dong himala. Ang tunay na himala kapag tayo ay naligtas at tinamin natin na tayo ay makasalanan. Yun po yung tunay na takot sa Panginoon. Hindi yung mga ganong bagay. Ewan ko po, for some reason, wala po sa ating outline, pero dinadala po tayo ng Panginoon sa ganyang bagay na mali ang pag-reverence o mali yung takot na ginagawa ng tao sa maling pamamaraan. Kaya sabing ganon, and worship and serve the creature more than the Creator. Yan yung nakakalungkot po sa kabilang banda. At sana po bilang members, attendees ng Subic Bay Baptist Church at sa ating mga manonood, nabigyan po sana natin ng pansin na tayo po ay magkaroon ng reverence sa Panginoon. Magkaroon po tayo ng takot sa Kanya. Paano yun mga bata? Paano tayo magkakaroon ng reverence sa Panginoon? Hindi naman natin siya nakikita. Alam niyo sa mga bagay na ginagawa natin ngayon, yung simpleng pagtahimik, nakikinig ng Word of God, ay pagtawag doon, pagrespeto sa Panginoon. Yung hindi mong kakausapin muna yung katabi mo at sasabihin mo sa sarili mo, ngayong gabi, makikinig ako ng Word of God, hindi ako magdodrawing, hindi ako magle-lettering. Ang tawag doon, pagrespeto sa Panginoon. Yun po yun na ating pong makikita. Kasi some of us may be playing, eating, talking, using cellphone, at marami pang iba na makikita natin. Natawag po dyan, wala pong, sorry for this word pero nagiging bastos when it comes sa simbahan. Kaya sa gabing ito, bigyan po sana natin ng pansin yung reverence natin, yung paggalang po natin sa Panginoon. Kasi minsan, mas ginagalang pa natin yung mga taong nakaayos yung pananamit Pero kung yung Panginoon na malaki, na nagligtas sa ating buhay, hindi man natin nabibigyan ng reverence, hindi man natin tayo natatakot sa ating mga ginagawa. Kaya sa gabing ito, this is a very good reminder for us. Why the laborers are few? Because few are fearing God. Sana sa bawat isa sa atin, hindi lang natin makasanayan na pupunta tayo Wednesday, Sunday morning, Sunday evening, kita tayo ng devotion every morning. Sana hindi lang ito maging isang routine, kundi magkaroon tayo ng tunay na takot sa Panginoon. Yun yung ninanais ng bawat isa sa atin, at lalo ng ating pong pastor. Why few are fearing God? Ito, tingnan po natin Why few are fearing God? Number 1, lack of reverence. Gaya nga po ng sinabi ko kanina, Leviticus 19 verse 30, Ye shall keep my Sabbath and reverence my sanctuary. I am the Lord. Kaya nga po kapag simbahan, dapat hindi po natin ito gawing palengke. Kaya nga po minsan, napapansin natin kapag masyado na tayong maigay, wala pang service, anong sinasabi ng mga adults sa atin, mga kabataan? Ito, mahimik ka, nasa church ka. Diba? Pansin niyo yun, boys, diba? Kapag masyado nang maingay, wala namang masamang magkwentuhan sa church, pero wag naman sana natin gawing palengke na sigawan dito, takbo doon, takbo dito, diba? Pero sana bigyan natin ng pansin, number 1 ngayon. Few are fearing God because lack of reverence. Walang pagrespeto sa Panginoon. Ito po yon. Reverence is showing deep respect or honor sa Panginoon. Ay, kita ba natin yung Panginoon ngayon, boys? Hindi. Pero the way tayo mag-worship, dapat merong reverence, merong takot sa Panginoon. Yan yung dapat nating makita sa sa oras po na ito. Not only lack of reverence, pagkos makikita po natin lack of holiness. Kaya wala pong takot sa Panginoon. Tingnan po natin Matthew chapter 5 verse number 8. These people draw it nigh unto me with their mouth and honor it me with their lips, but their heart is far from me. Nakakalungkot po ito. Itong senaryo na ito, lately, itong mga nakaraang araw, nadaanan ko itong chapter na ito. At nabasa ko na itong mga taong ito talagang they worship God sa kanilang mga pamamaraan. Pero sabing ganun in verse number 8, these people draw it nigh unto me with their mouth. Okay yun, sa Diyos ang papuri, ay purihin yung Panginoon, bayaya ng Panginoon. Pero sabing ganun, and honor it me with their lips. Okay yung mga ganyang bagay. Pero sabing ganun, but their heart is far from me. Alam niyo po ba, pwede nating sabihin ngayon sa ating buhay, sa ating pananalita, na mabuti yung Panginoon at magmukha tayong relihiyoso. Pero kung titignan natin yung ating puso, relihiyoso nga din po ba? Amen? Kaya sa panahon po ngayon, talagang kailangan maging mas matatag, maging ilaw po tayo sa mundong ito. Ito yung verse, sabi niya, but their heart is far from me. Yan po yung nakakalungkot.
sa ating pong buhay. Na dapat po hindi far yung ating puso sa Panginoon, kundi malapit. Isa po sa mga disciples, habang nagkakagulo na sila, ginagawa nila yung bagay. Merong isang disciples, correct me if I'm wrong, pero si John, sabi niya gano'n, nakikinig sa tibok ng puso ng Panginoon. Amen? Yun po yung kagandahan bilang isang Kristiyano sa buhay po natin. Na sana po ay magkaroon ng reverence, magkaroon ng holiness sa buhay po natin bilang isang mananampalataya. Sabi nga nun, these people draw it nigh unto me with their mouth and honor me with their lips, but their heart is far from me. Most of the people, especially Christian, are not living in holiness. Pag-usapang holiness, eto na yung sinasabi na, ba't ganyan pa, ganyan pa, ganito pa. Pwede ka naman na magsimba ng ganito, okay naman na siguro yan. Hindi po Sinabi ng Biblia, be ye holy for I am holy. Kung nagawa yun ni Apostol Pablo, kaya din po natin gawin. Ano po bang masama sa ganung bagay na tayo ay maging magpakabanal sa kaluwalhatian ng Panginoon? Amen? Kaya sa ganyang bagay po, let's strive. Sabi nga ng Biblia, striving together for the faith of the gospel. Amen? Kaya dapat po natin yan bigyang pansin sa ating pong buhay. Sa ating pag-awit, dapat merong kabanalan. Hindi kung ano lang yung marinig nating awit, ay pwede yata ito sa church Naawit mo na kung ano, who am I? Sabi nga nung isa, Pastor, pwede bang kantahin yung who am I sa church? Sabi ko sa kanya, nilagay lang yung pangalan ng Panginoon doon, tapos gusto mo kantahin na who am I? Diba? Yung iba naman, sabi nga ng mga lately, mga 2001, 2, 3, ganyan. Sabi niya, my journey, sinasama na ngayon sa simbahan. Nakakalungkot lang, wala nang kabanalan na tinatawag na pag-awit sa Panginoon. Kaya mahalaga po na tayo ay mamuhay ng merong pong kabanalan. Kasi karamihan po kapag kabanalan, tinatanggihan na yan Kaya ang nangyayari po ay wala nang kabanalan sa paligid. Instead na mamuhay tayo ng merong katuwiran, maayos yung relasyon natin sa Panginoon, pero dahil walang kabanalan, walang respeto, walang fear sa Panginoon, yung mga bagay na yan na ginagawa natin, umawit sa Panginoon, magbigay ng ating offering, gumawa tayo ng ministry, yung mga bagay na yan dahil walang kabanalan, ay parang nagiging katatawanan na lang sa buhay natin. Wala po yung pinagkaiba sa mga Pharisees and Sadducees na gumagawa ng, yes, they honor God, pero walang kabanalan. Yan po yun, lack of holiness. Kaya po sa ating pagpapatuloy, huwag sana nating palakpakan yung yung gawain ng dyablo. Yung tuwang-tuwa na tayo, meron nang makakasala ng mga ginagawa. Mas huwag po sana bilang isang mananampalataya, bagkus tayo ay mas matuwa sa kabanalan. Amen? Sapagkat banal ang Panginoon. Opo, no? Kaya sa gabing ito, why are the laborers are few? Because, number 1, few are fearing God. Number 2 po. Number 2, because few are serving God. Kakaunti na lang po yung gustong maglingkod sa Panginoon. Kasi kapag nag-Bible school ka, kapag nag-feeding ka, kapag gumawa ka, sabihin ng mga iba, baduy-baduy mo naman, nagsisingkod ka pa sa Panginoon. Diba? Pansin po natin yan, diba? Nung gumagawa po tayo ng ministry, kahit ng mga pandemic, nagdo-dorcas po tayo, nagpakain po tayo sa mga bata, sasabihin ng mga iba, bakit nyo ginagawa? Sumasahod ba? Yun po agad yung tinatanong Yung nag-enter po ako sa Bible School at nakita po nila na nagmi-ministry po tayo, pupunta po tayo kung saan-saang lugar. Alam niyo po ang tanong sa akin, sumasahod ka ba dyan? Pero agad yung nasa isip, wala man yung sinasabing, kamusta yung paglilingkod mo dyan? Okay ba yan? Sama ko. Wala pong ganun Bakit po? Because few are serving God. Kukunti lamang po ang gustong maglingkod sa Panginoon. Sabi ganun ng Matthew chapter 6, verse 33, sabi ng Biblia, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. As we look on this verse, ito po ay hindi lang po patukoy sa pagpapala. This verse is all about how to serve God. Unahin natin siya sa ating buhay. Sa pag-aaral natin, unahin natin yung Panginoon. Ano po ba yung pagising natin sa umaga? Hawakan natin yung Biblia, magbasa tayo ng mga ilang chapter. Susubukan ko po yan, 2 chapters a day, 2 chapters ng Old Testament, ng morning, and then 2 chapters in the evening. Sabihin ko po sa inyo, sarap pala sa pakiramdam, na kahit wala kang masyadong tulog minsan, gawa ng mga trabaho na ginagawa natin, minsan pagod ka na, pero nare-recharge ka galing sa salita ng Panginoon. Ang sarap pong gawin yung mga bagay na yan. Amen? Hindi ko po sinasabi to dahil pastor ako, hindi ko sinasabi kasi nakapag-graduate ako ng Bible School na dapat mabasa mo yung Biblia, ganito, ganyan. Hindi po, sa usapang pong spiritual, parang ganito po yan
kailangan po nating kumain. Amen? Ng salita na hindi lang po sapat yung makinig tayo ng preaching every single service. Kundi tayo din po yung gagawa ng action para tayo po ay makakain ng spiritual. Andyan pa po ba kayo? Hello? Amen. Parang natutulog na po yung iba. Kaya makikita po natin dito, ang nakakalungkot sa parte natin bilang isang buhay Kristiyano ay mas mapaglilingkuran pa ang ibang bagay kaysa sa Panginoon. Sana naman po bilang mananampalataya, huwag sanang humantong sa ganitong bagay na kapag reward time na, kapag binigyan na tayo ng crown ng Panginoon, sana naman huwag pitsa yung ibigay sa atin. Amen? Habang buhay po tayo ngayon, mas maganda na maglingkod po tayo sa Panginoon. Amen? Nakakatuwa nga po, may mga nakausap po tayo mga bata dito na naligtas na. Amen? At sabi kong ganun sa kanila, mas maganda, kapatid, habang bata ka, maglingkod ka na sa Panginoon. Para yung corona mo, mas marami pa sa akin, mas marami pa kay Kuya John Mark, mas marami pa kay Pastor Odek. Amen? Mas maganda pong ganung bagay na ating makikita na dapat po tayo ay maglingkod sa Panginoon. Paano kami, Pastor? Medyo may edad na kami. Pwede pa rin po yan sa maraming parte ng ating pong buhay. As long na ang binibigyan po natin ng papuri, walang iba kundi yung Panginoon. Good po tayo dyan. Goods po tayo dyan. Amen? Kaya wala po tayong pwedeng alisin sa ganyang bagay. Basta sa usapang paglilingkod sa Panginoon, ano man yung ating ginagawa, ayos yan basta para sa Panginoon. Amen? Higan po natin, bakit kakaunti lang ang merong takot sa Panginoon? Tingnan po natin bakit konti lang ang gustong maglingkod sa Panginoon? Because, makikita natin, letter A, that is comforted life. Masyado ng komportable sa buhay. Komportable na lang, nauupo na lang ng simbahan. Excuse po. Uupo na lang, makikinig na lang, at pagkatapos ng simba, lalabas ng pinto, uuwi sa bahay, tapos na. Sana po sa atin bilang isang mananampalataya, wag po sanang maging komportable yung buhay natin. Sabi nga gano'n, isa sa mga danger na lugar ng mga mananampalataya ay yung comfort zone. Bakit? Kasi kung tayo ay mananatili sa ating comfort zone, ano pong ikalalago natin bilang isang mananampalataya? Amen? Gusto nating mag-increase yung ating pananampalataya pero we are not striving sa mga bagay na ikalalago natin. Yung manalangin tayo sa pagkain, less than 1 minute, yun ba yung ikalalago natin? Yung meron tayong prayer request, yung ipapanalangin natin, yung mga ganitong bagay, ikalalago po natin yun. Kaya mas maganda na tayo po ay mamuhay na merong paglilingkod sa Panginoon at huwag pong mangyari na tayo po ay maging komportable sa mga bagay-bagay. I'm talking po yung ating pong sarili yung ating pong sitwasyon sa harap ng Panginoon. Yung wag po sana tayong makonti, eto na lang ba ako, 2024 na, wala pa rin ba akong pagbabago? John 3:16 pa rin yung alam ko, 2024 na. Diba? Ano nga ba yung John 3:16? Diba? Minsan tatanungin ka pa, saan ba makikita yung Zedekiah chapter 6 verse 35? Dito yan. Pero wala naman talaga sa Bible. Amen? Kaya kailangan po natin talagang bigyang pansin ito na wag po sana tayo maging komportable na lang dito sa screen na ito. Ay, meron namang screen kahit hindi na ako magdala ng... paano kung mali yun na ilagay? Paano kung ibang version yan? O mali, let's say, mali yung nalagay doon. Sasabihin, oo, tama. Kaya nga mas mahalaga, sinabi ng Biblia na madali natin yung Biblia para makita natin, sabi ng mga aklat sinabi sa Book of Acts, chine-check nila kung ano yung sinasabi ng preacher, kung tama nga ba yun o mali. Meron silang dalang Biblia. Huwag po sana tayong manatiling komportable na lang sa ganitong bagay. Amen? Kaya mas maganda pa rin po yung tayo ay may dalang Bible, may pansulat tayo, may notebook tayo, talagang nagtitake down notes po tayo sa ganyang bagay. Para pag uwi natin ng bahay, may time ka pa, bago matulog, basahin mo yun. Ang ganda ng sinabi dito, aaralin. Amen? Huwag po sana tayo maging komportable, bagkus tayo sana ay lumago pa. Sabi nga ng 1 Peter, sabi ganon, as a newborn babes desire the sincere milk of the word. Sabi ganon, that ye may grow thereby. Amen? Yan po yung kailangan. Huwag po sana tayo maging komportable. Not only sa ganitong bagay, comforted life, and letter B, ito pa, kaya awalang naglilingkod sa Panginoon. Masyado ng compromise sa mundo. Kung ano yung sinabi ng mundo, approve sa'yo. Pero bilang mananampalataya, dapat hindi tayo uma-approve, hindi tayo nagla-like sa mga ginagawa ng mundo. 1 John chapter 2, verse 15 to 16.
The Bible said, "Love not the world, neither the things are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. For all that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eye, and the pride of life, is not of the Father, but is of the world." Bibigyan po nating pansin ngayon yung mga makamundong bagay na dapat hindi po nakikita sa atin bilang isang Kristiyano. Amen? Sana naman mga young people, hindi tayo nakikita ni pastor, o ni kuya, ni ate, ng mga members na sumasayaw-sayaw tayo sa gilid kasi nagmayawak tayong cellphone at nagtitiktok-tiktok tayo. Di ba meron ngayon nakakatawa, sabi ni Pastor Rodek, tiga mo to pastor, tiga mo to preacher. May pinanood kami sa Facebook, tinuro lang na ganun, tapos nagsasayaw-sayaw na, tapos binalik niya uli. Di ba? Kaya talagang yung mundo talaga, walang puro kalokohan na lang. Yung mga ginagawa talaga, gagano pa sila, di ba? Alam niyo po yan, may mga cellphone dito, may mga Facebook dito, napapanood po natin yan, di ba? Nagtatawa. Alam po natin yan sa ganyang bagay, di ba? Kaya nga po bilang isang mananampalataya, dapat hindi po tayo nagko-compromise sa ganyang gawain. Instead na tayo ay mga ganyang gawin pa natin, dapat maging ilaw pa tayo sa mundong ito. Amen? Kaya nga dapat bilang isang mananampalataya, huwag nating mahalin yung mundo. Sapagkat sabi ng ating awitin, "This world is not my home." Amen? Kaya huwag po tayo sana maging compromise sa mundong ito. Amen? At bibigyan pa po natin ng pansin yan sa mga konting pang oras. Kasi kung ano yung uso ngayon sa mundo, gagawin natin. Unti ka na ako mapasama dyan eh. Sabi nga ganun, uso yung ganitong sapatos, bili ka. Uso yung ganitong pantalon, bili ka din. Uso yung ganitong damit, bili ka. Diba? Yung mga, alam mo yung mga girls sa labas, yung uso mga damit ngayon, paiksian, pataas ng pataas ng pataas ng pataas. Sa mga lalaki, sasabihin ko sa inyo boys, sa mga lalaki sa taas, dati makakita ka mga naka-short, okay lang eh. Pero ngayon sila na rin, paiksian na rin sila. Boys, mas mahaba na yung manggas po ba tawag dito? Mas mahaba na yung ganito ng damit kesa dun sa short. Sabi ko, lalaking ano ka ba? Bakla ka ba? Sabi, hindi, lalaki, uso kasi yan. Sana bilang mananampalataya, hindi ganyan yung makita sa atin, kundi meron tayong kaibahan. Hindi naman po sa pagmamalaki, bilang isang Kristiyano, dapat makita po sa atin yung ganyang bagay na hindi po tayo sang-ayon sa ganyang bagay. Sabi ng Biblia, Romans 12:1 and 2, "I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye may present your bodies," take note po, letter with S, ibig sabihin, hindi lang po sa isa, hindi para sa mga mananampalataya, "a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service, and be not conformed." Ayan po yung ating binibigyang pansin. "And be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind." Kaya nag-compromise sa mundo kasi hindi renew ang iyong mind. Pinifilled mo pa rin ng mga worldly things. Pinifilled mo pa rin ng mga makamundong bagay. Kaya ang isip mo, diba, sumenyas lang si song leader ng ganito, ng ganyan, kala mo sasayaw ka na bigla. Hindi yun. Ibang usapan yun. Ang senyas nun, doon yun sa mga controller sa PowerPoint, hindi yun sasayaw. Amen? Sabing ganon, "that renewing of your mind, that ye may prove what is that good." Good po ba yung mga bagay na yun? Yung mga sayaw-sayaw na yan? Sabi nga na iba, "ay, sasayaw ka." Sabi sa feeding, "uy, bilisan nyo na, sasayaw na kayo." Sabi ko po sa magulang, hindi po sasayaw, aawit po sa Panginoon. Ay, ganun ba? Hindi, kala ko kasi sasayaw, wala pong ganun. Pang ano po yun, pang flesh yun. Talagang hindi magandang bagay yung ganung bagay. Ano po, no? Kaya sabing ganon, "that ye may prove what is that good." Ito pa, and acceptable. Sana po maging acceptable po yung lahat ng ating ginagawa. Amen? Whether pagkain yan, anumang trabaho ginagawa, pag-aaral yan, lahat ng bagay, dapat po will be acceptable unto God. Sabi pang ganon, and perfect will of God. Patuloy po tayo. Sabi ganon ng pag-aaral, compromise to the world. Ito pa yung isa, lack of conviction. Wala nang conviction when it comes sa pagsimba eh. Diba? Wala ka ng conviction na gumawa ng tama. Okay na lang sa'yo, okay lang naman, maliit lang. Hindi, maliit o malaking bagay, kasalanan. Kaya nga po sa simbahan na ito, salamat kasi merong koreksyon. Amen? Kung walang koreksyon, marami pong mga mananampalataya ngayon na hindi po lumalago. Maraming mga mananampalataya na magiging karnal. Bakit? Kung walang koreksyon dito sa simbahan na ito, ay talagang marami pa rin tayo, pero mamumuhay sa kasalanan. Pero salamat sa ganitong mga members, salamat sa bawat isa sa atin
dahilan, meron tayong dapat na panindigan. Amen? Yun yung sinasabi ng salita ng Panginoon. Therefore, sabi ng James chapter 4, verse number 17, therefore to him that knoweth to do good and doeth it not, to him it is sin. Kita po natin, kapag alam nating tama at hindi natin ginawa, ang sabi ng Biblia, it is sin. Kaya sa buhay po natin, dapat magkaroon po tayo ng conviction. I remember isang preacher, sabi niya ganon. Alam ko si Pastor Jolan, sabi niya ganon. Ang conviction dapat natin, hindi lang pang simbahan, kundi pang labas din ng simbahan. Yung tipo na, pag ginawa ko ba ito, ano kayang mangyayari sa akin? Pag sumama kaya ako sa inuman ng mga kasama ko, ano kayang mangyayari sa akin? Kapag nasang-ayon ba ako sa mundo, kapag ganito ba ang ginawa ko na hindi sa kalooban ng Panginoon, ano kayang, ang tawag doon, conviction. Amen? Kaya dapat po sa ganyang bagay ay bigyan po natin ng pansin. Hindi lang po yung mga bagay na dapat natin ginagawa, bagkus sa ating pong buhay dapat meron tayong conviction. Amen? Especially kapag party, hawak ka na ng mic, di ba? Pipindot ka na ng number doon. Pindot ka na ng 214. Di ba? Aawit ka na ngayon. Di ba? Wala naman si pastor eh. Christmas party naman ang trabaho namin. Pwede naman siguro. Di ba? Sa cellphone na lang ako aawit, sa kwarto ko lang naman. Bibili na lang ako ng mic pang sa akin lang. Pwede kaya yun, girls? Awit ka ng mga worldly song. Tapos sasabihin natin, we are the children of God, di ba? Pwede kaya yon? Hindi po. Kaya dapat magkaroon po tayo ng conviction sa ating pong buhay. Amen? Sa ating pamumuhay, sa ating pananalita, sa lahat ng aspeto ng ating pong buhay. We need to have a conviction. And lastly, number 3. Amen po ba? Tapos na po tayo. Number 3. Amen. Number 3. Why the laborers are few? Number 3, because few are willing to do the work of God. Sa gawaing trabaho naman, ito naman, kailangan po natin. Sabi ko nga kanina, to serve, to save, and to serve. Matthew chapter 16, verse 15. And he said unto them, go ye into all the world and preach the gospel to every creature. Doing a work of God ay hindi lang po ito para sa mga pastor. Hindi lang po ito para sa mga missionary. Pastor, paano yun? Hindi naman kami makalabas ng Pilipinas. Pwede pa rin ba kami Yes, pwede po yun. Ganito po, simpleng pamamaraan. Bibigyan ko po kayo ng tips. Marami po tayong trucks dyan sa unahan. Marami po yung address na nakalagay, Subic Way Baptist Church. You are all welcome to join. Ito yung mga service, morning, evening, Wednesday. Bigyan natin yung mga nakikita natin, kasama natin. Minsan, bumili ka for example ng isang kilong bawang. Yung pinagbila mo, samahan mo ng trucks. Ganun na, mission na, nakagawa ka na para sa Panginoon. Amen? Simpleng, hindi mo na kailangan magsalita. Isama mo lang yun sa bayad mo. Amen? Meron kang kaibigan na parang hopeless, parang magpo-post na lang sa My Day or sa Facebook. Sabihin, feeling lonely. Di bigyan mo ng gospel. Amen? O kaya, kung meron pa tayong time mag-post sa Facebook, mag-post tayo ng mga verses. Amen? Sa ganung pong pamamaraan, napakasimple, hindi na po natin kailangang pang pahirapan yung ating sarili para gumawa ng trabaho ng Panginoon. Kasi sabing ganon, and he said unto them, go ye into all the world and preach the gospel to every creature. Kaya nga po, hindi lang po namin ito gawain. Nating pong lahat ito. Amen? Ipangaral natin yung salita ng Panginoon. Amen? Minsan nga, nauubos natin ilang minuto makipag-usap kay kaibigan, kay Mars, kay pare, di ba? Mga kakwentuhan natin. Isingit natin at least yung Word of God, napakahalaga nun sa buhay natin. Amen? Yan po ay magandang bagay sa ating pong buhay. Marami pong paraan para po tayo ay gumawa ng gawain ng Panginoon. Sama tayo sa visitation. Kung hinahihiya ka magsabi ng Word of God, sama ka lang, malaking tulong na po yun. Mag-pray ka habang nag-share yung preacher. Amen? Okay, ito na lang, mas madali pa. Punta ka na lang ng church kapag bago mag-service. Linis ka ng church. Amen? Yan yung mga simpleng pamamaraan para tayo ay maggawa ng gawain ng Panginoon. Ano pa? Marami po, feeding. Marami po tayong centers na binigay ng Panginoon para po ipangaral yung kanyang salita. Amen? Ano pa po, sa mga magaling po mag-instrument dito, pwede tayong mag-play ng mga gitara dyan, ng violin, diba? Dami po nating pwedeng gawin.
nabigyan po natin ng pansin. Ang kailangan lang po is this, bago po tayo magtapos. In a few minutes po matatapos tayo. Ang kailangan lang po is this, willingness. Maging willing lang tayo na gumawa sa buhay natin. Itong bagay ba na ito ay para sa Panginoon? Yes, willingness lang ang kailangan. Amen? Willingness. Yung tipo na sasabihin natin kay Pastor, Pastor, ano bang pwede kong gawin? Ang aga-aga, di ba, Sunday, minsan nakita ko yung mga ibang members, nakakatuwa din eh. Minsan mag-a-approach, minsan ang aga-aga, 7, talagang nandito na. Opo, minsan pag hindi po tayo nag-service sa island, dito po tayo minsan potluck. Ito po mga ibang members, 7 pa lang nandito, nakakatuwa po eh. Minsan naman may mga Sabado, minsan natataon, nakikita rin po na nag-a-approach, ano bang pwede ko pong gawin? Amen? Yung po mga ganong pamamaraan ay magiging gawain po yun ng Panginoon. Amen? Kasi hindi naman po lahat, sabihin natin, hindi lahat makahayo. Sabihin natin yung iba, busy. Pero pagdating sa mga ganong bagay, napakasimple lang no, nabanggit na po natin, isa-isahin na natin, napag-usapan na natin, nabibigyan natin ng pansin. At sana po sa ganitong senaryo na ating napag-usapan, ay madagdagan pa po yung mga manggagawa. Ulitin ko po kahit hindi tayo lumabas ng Pilipinas, kahit hindi tayo mag-abroad, si kapitbahay, si kaibigan, si classmate, si suki mo sa tindahan, mga binibilan, kausap, kakwentuhan, di ba? Chika minute. Pwede yan, pwede po nating maging trabaho yan para madagdagan pa yung manggagawa ng Panginoon. Mga young people, kung hindi pa kayang magturo, pwede kang sumama sa feeding. Amen? Napakadali nun. Assist ka lang, paawit-awit. Ganun kami dati ni Pastor Jolan, 2013, nung sa tipo Sabi ni Pastor Jolan sa akin, ganito bro paawit ka muna, ikaw munang bahala dyan, paawit. Sabi ko, ayos, paawit. Yung mga lumipas yung mga ilang taon, sabi niya na sa akin, bro, ikaw nang bahala dyan lilipat ako sa kabila, dun sa may barangay Teklaan, dun sa may kabila, sa may Roosevelt. At sa biyaya ng Panginoon, yung ating mga gawain ay lumalaki pa. Amen? Kaya kailangan lang maging willing po tayo sa mga ganyang bagay. Last verse for this evening, 1 Corinthians chapter 1, verse number 15. I beseech you, brethren, ye know the house of Stephanas, this is a first fruit. Sabi pang ganon, and they that have addicted themselves to the ministry of the saints. Ang ganda ng word na ito Sabi ganon, and that they have addicted themselves to the ministry of the saints. Amen? Mas maganda na maging addict po tayo sa gawain ng Panginoon kaysa naman sa ibang bagay. Amen? Addict tayo sa pag-cellphone. Ito pa yung kasi pag word na addict, iba yung binibigyang punto Yung mga mga masasamang bisyo kung tawagin. Ito na lang, bigyan nating pansin ngayon. Mas maganda bilang isang mananampalataya tayo, addict tayo sa ministry. Amen? May nakita tayong tao dyan, bibigyan ko ng tracts yan. May nakita tayong bisita, kakausapin ko yan. Bibigyan ko yan ng babasahin. Amen? Yan yung mga ganyang gawain po talagang pwede nating mabigyang pansin yung gawain ng Panginoon. Para yung manggagawa pa ay madagdagan pa. Amen? Kaya nga po sa ating buhay ay napakinggan natin na magkaroon ng fear sa Panginoon, fearing God, serving God, and be willing to do the work ng Panginoon. As we close po for this evening, basahin ko lang po ito. Ito po yung nagiging problema. No one wants to listen. No one wants to obey. And no one wants to sacrifice. This evening, friends, kapatiran, kababayan, anong pwede nating magawa sa Panginoon? Saan natin i-spend yung buhay natin? Meron na tayong mga nakitang kaibigan, relatives, family, kapitbahay, na pumanaw. I wonder kung sila ay naligtas. Pero may mga ilan ako mga nakilala, may mga ilan po tayong mga nakasalamuha, na bago man lang sila mawalan ng buhay, at least sila ay kumilala sa Panginoon. Pero ito'y nakakalungkot na isipin. Konti lang yung panahon nila na na-spend nila para sa Panginoon. Pero tayo ngayong mananampalataya, mas maganda habang buhay pa tayo, ay maglingkod tayo sa Panginoon. Amen? Sabihin ko po sa inyo, share ko lang po. Pag pupunta po tayo sa mga PUPC, sa mga presinto po na nakakulong po yung mga tao doon, ang naging tema po natin doon sa mga nakakulong doon sa mga bawat Station 1 hanggang Station 3, Station 4, sabi gano'n naging tema, habang may buhay,
may pag-asa. Sa atin po bilang mananampalataya, ganun din po. Habang may buhay, may pag-asa pa. May pag-asa pang maglingkod sa Panginoon. Hindi sa paglilingkod po kasi sa Panginoon, hindi po wala pong isipin, ay bata pa ako, kaya matanda na. Hindi po. As long na tayo ay magpapagamit sa Panginoon, yan po ay kagamit-gamit at may ipapalaganap pa yung salita ng Panginoon. Kaya sa gabing ito, sana po sa bawat isa, tayo po ay na-remind ng salita ng Panginoon. Na sana hindi na kukonti yung mga manggagawa, kundi mas marami pa at gagawa pa at magpapagamit pa sa Panginoon. May the Lord bless us po sa ating pag-aaral. Tayo po ay yumuko, tayo po ay pumikit, at tayo po ay mananalangin. Dakilang Diyos sa makapangyarihan sa lahat, Lord, salamat Lord sa iyo pong salita. Na nakita namin, Panginoon, ang kahalagahan, Panginoon, ng serbisyo namin sa iyo. Hindi ka po tumitingin kung ano pong estado ng aming buhay. But Lord, pinapakita mo na ikaw ang siyang mismong tumatawag, Panginoon. Kina-qualify mo, Panginoon, even though na we are not qualified, Panginoon, to do your work, to do your ministry, Panginoon. So Lord, I pray for each and every one of us na kami po ay tumugon sa panawagan, Panginoon. Kahit sa mga maliliit na bata, Panginoon, nandito, ay malaman na nila, Panginoon, ang kahalagahan ng buhay at nang naglilingkod sa iyo, Panginoon. So Lord, bless us, O God, as we have this invitation, as we look, Panginoon, sa aming buhay, kung ano pa pang pwede namin gawin, ay tulungan niyo po kami, Panginoon, na maging kagamit-gamit ang buhay namin upang mas marami pang manggagawa ang gagawa at maipalaganap ang inyo pong salita. So Lord, as we extend our time, pagpalain niyo pong bawat isa at yung aming puso, Panginoon, na mapagmalaki, ay palitan mo, Panginoon, na mapagkumbaba ngayon para po kami ay patuloy na gagawa. Kung merong mga hindi pa nakakapag-ministry, Panginoon, Lord, help him or her, Panginoon, na simula sa taong ito, Panginoon, magdi-decide siya, Panginoon, na ako ay magpapagamit sa Panginoon. Hindi na sa mundo, kundi magpapagamit na, Panginoon, sa iyo. So Lord, sa gabing ito, malaya ka pong kumilos sa buhay ng bawat isa. Salamat, Lord, sa iyong mensahe. At habang kami po ay nakayuko at nakapikit, we will think, Panginoon, ano yung pwede namin gawin for you. So Lord, pagpalain niyo po yung mga nananalangin ngayon, nakikipag-ayos sa iyo, Panginoon, nagkakaroon ng commitment, Panginoon, sa inyo, nagagawa, pananggawain mo pa, Panginoon. So Lord, bless niyo po sila. At sa mga hindi, Panginoon, alam ko, Lord, na sila po ay nahihiya. Pero Lord, sa ganitong sitwasyon, hindi na po kami pupunta sa harap. Sa upuan na namin mismo, Panginoon, kami po ay makikipag-usap na sa iyo, Panginoon. Lord, wag mo po sanang hayaang matapos ang gabi na ito, na kami pa rin yung tao na kagaya nung nakaraang taon. At Lord, magkaroon kami ng improvement sa aming buhay bilang mananampalataya. So, papalain niyo po kami, Panginoon, ingatan, at as we dismiss, Panginoon, sa gawain po na ito, ikaw ang aming pinupuri at pinapasalamatan sa iyong kadakilaan sa aming buhay. Sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen and amen.